Sa hapon ng Sabado, naupong magkaharap sa isang lumang kahoy na bangko sa tapat ng karinderyang may kumikislap na karatulang open sina Joaquin at Cassandra. Pawisan ng hangin, pero higit na mainit ang batong kumikirot sa loob ng dibdib ni Joaquin. Suot niya ay kupas na polo at maong, damit na pinili niyang isuot sa loob ng 3 linggong pagpapanggap bilang call center trainee na kapos sa budget. Sinilip niya sa gilid ng mata ang morenang nobya na nakapolo dress na kulay kreme. Mahigpit ng pagkakapit nito sa telepono, nakakunot ang noo, tila may binabasang mahirap unawain. Kas, panimula niya, pilit ginagawang kalmado ang tinig. Pasensya kung ngayon ko lang talaga nailapag ng diretso ang problema. Pero totoo, ubos na ang ipon ko. Siguro mga 2 buwan, kaya ko pang mag-ambag sa renta ng kondo. Pagkatapos nun ewan ko. Walang imik si Cassandra. Umugong ang tricycle na dumaan sa kalsadang malubak. Mula sa loob ng karinderya, naamoy ni Joaquin ang pritong lumpia at ang palayang ginisa, tanda ng mundong malayo sa mga Michelin-starred dinner na dati niyang itinatanghal sa kasintahan tuwing buwan ng anibersaryo. Pagkaraan ng ilang segundo, ibinaba ni Cassandra ang telepono, ibinulsa at hinarap ang nobyo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Gusto kong tanungin ka pero gusto kong marinig mo muna ako. Anya, mahinahon, munyot matalim ang mata. Hindi kita sinunod dito para sermonan ka tungkol sa perang nawala. Dinala mo ako rito kasi sabi mo kaya mong maging tapat. Ako rin, may sasabihin. Sumikdo ang lalamunan ni Joaquin. Ano yun? Huminga ng malalim si Cassandra at tumingala. Parang pakikiramdaman kung sasalos sa kanya ang langit. Alam mo bang 3 linggo mo na akong sinusubok? 3 linggo ring may sumusubok sa akin. Ha? Kahapon sinundo ako ni Athena, yung kaibigan kong property agent. May pinakita siyang condo inunit sa Taguig. Sinabi niya kung gusto ko raw, pwede akong lumipat. Libre ang first 6 months. Sponsor daw ng kliyente niyang lalaki. Sumandal siya sa sandalan ng bangko at tinapik ang sarili. Alam mo kung sino? Yung importer sa party natin nung nakaraang linggo, si Virgel de la Peña. Mukhang alam niyang may problema ka. Inalok akong tulungan. Trabaho, sasakyan, kahit shopping allowance. Pinigilan ni Joaquin ang paninginig ng kamay. Kilala niya si Virgel, isang kasosyo sa stock market call na minsan nang nagbiro sa kanya. Kung papalya ka sa relasyon mo, Joaquin, ipasa mo na lang sa akin. Akala niya noon ay biro lang. Hindi kita tinawagan kaagad para umalma. Gusto ko munang malaman kung anong nararamdaman ko sa harap ng ganyang tukso, gaya ng nararamdaman mo ngayon. Perang sinusukat dito, Joaquin, pananampalataya sa isa't isa. Nag-angat siya ng kamay, umusad ng bahagya palapit. Pero sagutin mo ako, bakit mo kailangan magsinungaling? Kung totoo mang naghihikahos ka, bakit kailangan mo pang stage ang lahat ng ito? Nabibingi si Joaquin sa sarili niyang pulso. Gusto niya sanang isuko ang lihim. Ang totoo, may 5 kumpanya siyang pinatatakbo, may stock portfolio sa Singapore, at ang karinderyang nasa likod nila ay bahagi ng CSR branch ng conglomerate yung pamilya niya. Sinaktan siya ng katotohanang nasasaktan niya ang kasintahan sa paglalaro ng ganitong paranoia. Kasi, usal niya, takot ako. Takot? Takot ako baka sa dulo, mamahalin mo lang ako dahil kaya kong isara ang restaurant para lang sa 30 tahahin mo. Takot akong dainin mo ng tahimik ang mga gusto ko dahil ayaw mong mawala yung luho. Takot akong dumating ang araw na mawalan ako ng lahat. At baka ikaw na rin kasama ko. Mawala. Humupa ng kaunti ang init ng hininga sa pagitan nila, ngunit hindi pa rin nahulog ang lahat ng pader. 3 taon na tayo, Joaquin, tugon ni Cassandra. Kung pera lang ang habol ko, sana noon pa ako umalis. Noong unang quarter pa lang, nung puro overtime ka habang pinapalago mo yung food tech app. Nilingon niya ang restoran. Sa loob, isang matandang babae ang kumakain mag-isa ng lugaw. Nakikita mo yan? Ganyan na ganyan ang nanay ko nung bata ako. Palaging nagtitipid. Kaya kapag may kasamang luho ang mahal, oo, natutuwa ako. Pero hindi ibig sabihin nun, iyon lang ang mahalaga.
Walang kaalam-alam si Joaquin. Naglalakad na palapit ang tsuper. Ang bodyguard niya, nakakunot ang noo. Tila nag-aalala sa tila nag-init na usapan. Pinahinto niya ito sa isang sikunang hangin. Hindi pa panahon. Sinabi ko sa sarili kong kakayanin ko ang lahat, Joaquin. Kahit pa mag-rent tayo sa mas maliit, kahit maputol Netflix at fiber, kahit mag-jeep papuntang opisina. Naghalo sa boses niya ang bagabag at lambing. Ang hindi ko yata kakayanin ay yung mawalan ng tiwala. Sumulyap si Joaquin sa litrato nila sa lock screen ng cellphone, sa isang napangiti niyang selfie sa Mount Ulap. Naka-hoodie si Cassandra, wala silang ibang gamit kundi backpack at thermos. Walang mamahaling props doon, pero iyon ang sandaling sinasandalan niya na yan. Tama ka, mahinang sabi niya. Sinubukan ko ang loyalty mo kasi kinakain ako ng insecurities ko. Pero sa bawat araw na kasama kita sa simpleng lunchbox dates nitong 3 linggo, mas napagtanto kong ikaw pala ang sumusubok sa akin. Natakot lang ako sa sagot. Naupo ng tuwid si Cassandra at pinahid ang luhang di niya na malayang pumuslit. Kung talagang tapos na ang pagsubok mo, may tanong ako, hanggang kailan mo hihintayin ang totoong ikaw? Hindi na nakaya ni Joaquin. Tumayo siya, sumenya sa bodyguard, bumukas ang trunk ng Mercedes, inabot ng tsuper ang malambot na leather case. Lumapit si Joaquin at iniabot iyon kay Cassandra. Ano to? Takang tanong ng babae. Ito yung naplano ko sana na ipinagpaliban ko. Ito yung architectural drawings ng restaurant franchising na gusto kong itayo sa probinsya ninyo. Ito yung parang love letter sa sinigang. Kasi nung unang date natin, sinabi mong pangarap mong magpatayo ng maliit na resto na ang centerpiece ay sabaw ng sariling pamilya ninyo. Pinag-aralan ko kung paano ko ito maisisingit sa corporate group namin bilang investment sa agrikultura. Pero natakot akong ipakita kasi baka isipin mong binibili ko lang ang pangarap mo. Dahan-dahang binuksan ni Cassandra ang case. Sa loob, nakarolyo ang mga blueprints, may kalakip ng maligit na wooden model ng restoran. Nakaukit sa fasad ang pangalang Casa Sandra. Napasinghap siya, kumislap ang mata sa pagitan ng luha. Kung inaakala mong loyalty lang ang sinusubok mo, Joaquin, mali ka. Bulong niya na nanginginig ang boses. Ang mas sinusubok mo ay pagmamahal. At kung pagmamahal ang labanan, hindi sinusukat sa laki ng bulsa. Sinusukat yan sa laki ng paniniwala mo na sapat ka na. Kayaman ang nasa puso mo kahit wala ka ng maibigay na material. Isinara niya ang case, tumayo at ipinatong iyon sa bangko. Sumulyap siya sa bodyguard saka kay Joaquin. Ayusin natin to. Hindi ko kailangan ng Mercedes para maniwalang mahal mo ko. Pero kailangan kong marinig mula sa iyo na nagkamali ka at handa kang maging tapat. Tumulo ang luha sa mata ng lalaki. For the first time, naalala niya ang yumakang ama, ang negosyanteng paulit-ulit na nagsabing walang halaga ang ginto, walang kasamang dangal. Yumuko siya halos paluhod sa harap ni Cassandra. Inilapat ang 2 palad sa kamay ng nobya. Nagkamali ako. Patawad, handa akong itaya kahit ang buong imperyo ko pero hindi ko na muling itataya ang tiwala mo. Hinila siya ni Cassandra pataas at yinakapan ng mahigpit. Sa balikad ng lalaki, bulong siya. Ipakilala mo ko sa tunay mong sarili, sa pamilya mo, sa board mo, sa mga tauhan mo, pero higit sa lahat sa batang Joaquin na natutong matakot. Doon tayo magsisimulang ulit. Sa dulo ng kalsada, kumislap ang ilaw ng ginagawang poste. Parang ritmong nagsasabing gumagabi na. Ngunglit sa puso ng dalawa, bagong umaga ang smisilang. Inabot ni Joaquin ang telepono ni Cassandra at pinitik ang selfie mode. Wala ng hoop earrings at mamahaling backdrop, simpleng bangkulang at karatalong open sa likod. Ngunit ngayon pa lang niya nararamdaman ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Bukas, ang pintuan sa pag-ibig na walang lihim, walang pagsubok, walang takas, kundi mulad na yon ay dalawa nang nakatanaw sa parehong landas, handang maglakad magkahawak na kamay, mayaman man sa pera o wala, sapagkat ang tunay na yaman ay ang pagtitiwalang kumikinang kahit pumikit ang mundo sa dilim. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot?
i-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!